Basura. Iyan ang turing nila sa akin sa loob ng 3 taon. Habang hinihimas ko ang aking tiyan, tinalikuran ako ni Richard para sa yaman ng iba. Ngunit hindi nila alam, hawak ko na ang susi ng imperyong wawasak sa kanilang lahat. Ang bawat patak ng aking luha ay magiging lason sa kanilang kasakiman. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Abangan ang muling pagsilang ng tunay na reyna ng mga Aragon. Wala ka ng silbi sa pamamahay na ito, Jenny? Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas dahil sa puntong ito. Tapos na tayo. Ang boses ni Richard ay parang malamig na bakal na bumaon sa dibdib ni Jenny. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Jenny ang sandok. Maingat na tinatapos ang pagluluto ng paboritong adobo ni Richard. Iyon ang espesyal na putahing pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng bawang at tuyo na humahalimuyak sa kusina ay tila naging amoy ng lason na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Nakasuot pa siya ng apron na may mantsa ng mantika. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahang ibinababa ang sandok sa ibabaw ng kalan. Sa likuran ni Richard, nakatayo si Doña Matilda, ang biyena ni Jenny, na kailanman ay hindi tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling sutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa pawisang mukha ni Jenny. Sa tabi naman ni Richard ay isang babaeng nagngangalang Victoria. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang kamay ni Richard ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Victoria, isang pag-aring harap-harapang sumasampal sa dangal ni Jenny bilang asawa. Ang lalamunan ni Jenny ay tila natuyuan ng balon ng tubig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabigat na martilyo na dumidiikdik sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manghina at ang init ng kalan sa kanyang harapan ay tila naging yelo na nagpapatigas sa kanyang buong katawan. Hindi niya namalayan na ang platong hawak niya sa kabilang kamay ay dahan-dahang dumulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang tunog din ng kanyang pangarap na binuo sa loob ng 3 taon. Pira-piraso, matalas, at imposible nang mabuo pa. Anniversary natin ngayon, Richard. Ang tanging bulong na lumabas sa bibig ni Jenny, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng malawak na kusina. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Matilda. Anniversary? Ang lakas din ng loob mong magsalita tungkol sa pagdiriwang habang ang tanging dala mo lang sa pamilyang ito ay kahihiyan at kahirapan. Look at you, Jenny. Para kang katulong na naligaw sa palasyo. Akala mo ba ay sapat na ang pagluluto at paglilinis para manatili ka rito? My son deserves someone of his status, not a charity case like you. Lumapit si Richard at inihagis ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkain. Nariyan na ang divorce papers. Pirmahan mo na at kunin mo ang anak mo. I have provided enough for both of you for 3 years. Ngayon, oras na para ibalik ko ang dangal ng pamilya Montefalco na sinira mo dahil sa iyong mababang pinagmulan. Tumingin si Jenny sa mga mata ni Richard, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ngunit wala siyang nakita, kundi puot at pagkainip. Ang bawat salita ni Richard ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim. Ang hapdi ay hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong nagnanais na makita siyang tuluyang gumuho. Ang silid na dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang bawat gamit, ang bawat disenyo sa dingding ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan.
Siya ay tumayo doon nang nag-iisa, sa gitna ng mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit ngayon ay siya pang kumakatay sa kanyang huling pag-asa. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng malupit na katotohanan. Ito na ba talaga ang kabayaran sa lahat ng pagtitiis at sakripisyong ibinigay ko para sa pag-ibig na akala ko ay totoo? Sana ko lulugar sa mundong ito, ngayong ang tanging sandigan ko ay siya ring kamay na nagtulak sa akin sa banging ng kawalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Jenny ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matuluyan. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang kupas na maleta, habang ang kanang kamay naman ay mahigpit na nakayakap sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Mia. Ang bata ay nanginginig sa ginaw. Ang kanyang maliit na mukha ay nakasubsob sa leeg ng kanyang ina, humihikbi ng walang tunog. Ang gate ng mansyon ng mga Montefalco ay tuluyan ng sumara sa kanilang likuran, isang malakas na tunog ng bakal na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang asawa. Nay, malamig po, ang mahinang bulong ni Mia na halos malunod sa ingay ng ulan. Pinilit ni Jenny na pigilin ang kanyang sariling panginginig. Inalis niya ang kanyang manipis na jacket at ibinalot ito sa katawan ng anak. Kahit na siya mismo ay basang-basa na hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Naglakad siya sa gilid ng madilim na kalsada, umaasang may isang sasakyan na hihinto o isang kaibigan na sasagot sa kanyang mga tawag. Inilabas niya ang kanyang cellphone na bahagya ng nababasa ng tubig. Dinial niya ang numero ng kanyang pinsan, ang tanging kamag-anak na akala niya ay masasandigan niya. "Hello, pinsan. Please, pwedeng makistay muna kami ni Mia kahit ngayong gabi lang. Pinalayas kami ni Richard." Ang pagsusumamo ni Jenny, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at pagmamakaawa. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi yakap, kundi isang malamig na pader. "Pasensya na, Jenny. Tumawag na rito si Doña Matilda. Sinabi niya na sino mang tutulong sa'yo ay hinding-hindi na makakakuha ng kontrata sa kanilang kumpanya. Alam mo namang kailangan namin ang trabaho na binibigay nila. Huwag mo na kaming idamay sa gulo mo." Bago pa man makapagsalita si Jenny, ang linya ay naputol na. Ang tunog ng katahimikan pagkatapos ng tawag na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Jenny ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga taong pinakain niya, tinulungan, at itinuring na pamilya ay isa-isang tumalikod sa kanya sa isang kumpas lang ng kamay ng kanyang dating biyenan. Doon niya napagtanto na ang kapangyarihan ng pera ay kayang bumili ng katapatan, ngunit kaya rin itong pumatay ng konsensya. Wala nang ibang pagpipilian, dinala ni Jenny ang kanyang mga paa patungo sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan, ang lumang greenhouse sa dulo ng bayan. Iyon ang tanging ari-arian na iniwan sa kanya ng kanyang lolo, Teodoro, bago ito pumanaw. Habang papalapit siya, ang mga anino ng mga sirang salamin at kalawanging bakal ay tila mga multo ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng basang lupa at mga lantang halaman ay bumati sa kanya, isang kabaligtaran sa pabango at karangyaan ng mansyong kakalabas lang niya. Maingat niyang itinulak ang pinto ng greenhouse. Ang tunog ng mga lumang bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang gusaling, matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Inilapag niya si Mia sa isang lumang bangko na yari sa kahoy. Maingat na inalis ang mga tuyong dahon na nakakalat dito. Nang hawakan niya ang noo ng anak, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. "Mia, anak, huwag kang bibitaw. Nandito na si nanay." Ang pabulong na panalangin ni Jenny habang hinahalikan ang mainit na noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na. Humahalo sa basang mukha niya mula sa ulan. Pakiramdam niya ay isa siyang bigo na ina, isang babaeng walang kakayahang protektahan
Ang tanging kayamanang natitira sa kanya, sa gitna ng kanyang pag-iyak, habang yakap-yakap ang kanyang anak sa loob ng madilim at abandonadong greenhouse, isang kakaibang kalansing ang narinig ni Jenny mula sa madilim na sulok ng bodega sa likod. Hindi ito tunog ng hanging humahampas sa salamin, kundi isang sadyang pagkilos. Ang kanyang katawan ay biglang naging alerto, ang takot ay mabilis na humalili sa kanyang lungkot. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumayo. Hinahawakan ng isang kinakalawang na dulos para depensahan ang sarili. "Sino yan? Lumabas ka!" Ang sigaw ni Jenny, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng dilim ng gabi. Isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng isang kahoy na kaban ang umalingaw-ngaw sa buong greenhouse. Sa loob ng katahimikan ng gabi, ang bawat tibok ng puso ni Jenny ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hindi niya alam kung ang nagtatago sa dilim ay isang kaaway na ipinadala ng mga Montefalco upang tapusin siya, o isang mas malalim na lihim na nakatago sa lupang ito na matagal na niyang tinalikuran. Wala nang mas masakit pa sa pakiramdam na wala kang magawa habang nararamdaman mo ang init ng lagnat na unti-unting umaubos sa lakas ng iyong sariling anak. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon sa loob ng tahimik na greenhouse. Ang ingay na narinig ni Jenny sa dilim ay nagmula lamang pala sa isang lumang istante na bumigay dahil sa kalumaan. Ngunit ang takot na iniwan nito sa kanyang dibdib ay hindi pa rin napapawi. Sa pagdating ng liwanag ng umaga, mas lalong naging malinaw ang kalunos-lunos na kalagayan ni na Jenny at Mia. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga basag na salamin ay nagpapakita ng bawat butil ng alikabok at ang maputlang mukha ni Mia na tila isang lantang bulaklak. Kinalubkob ni Jenny ang kanyang bulsa, umaasang may nakalimutan siyang barya sa mga tupi nito. Ngunit tanging isang malamig at malungkot na 5 pisong barya lamang ang naramdaman ng kanyang mga daliri. Iyon ang kanyang huling sentimo. Ang halagang iyon ay hindi man lang sapat para sa isang botelya ng gamot, lalo na para sa pagkain ng kanyang anak. Tumingin siya sa paligid ng greenhouse at doon, sa gitna ng mga tuyong damo, nakita niya ang isang himala. Isang maliit na kumpol ng mga rosas na kulay lila, ang paboritong itanim ng kanyang lolo Teodoro, na himalang namumukadkad pa rin sa kabila ng kapabayaan. Maingat na pinuputol ni Jenny ang mga rosas, hindi inaalintana ang mga tinik na tumutusok sa kanyang mga palad. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri ay tila isang sakripisyo para sa kaligtasan ni Mia. Binalot niya ang mga bulaklak sa isang lumang dyaryo at naglakad patungo sa tapat ng isang marangyang mall sa sentro ng bayan, ang lugar kung saan alam niyang maraming mayayaman ang dumadaan. Doon, sa gilid ng kalsada, tumayo ang isang babaeng dating tinitingala bilang asawa ng isang Montefalco. Ngunit ngayon ay isa ng hamak na tindera ng rosas na may basang damit at magulong buhok. "Ma'am, baka gusto niyo po ng rosas? Para lang po sa gamot ng anak ko," ang pagsusumamo ni Jenny sa bawat taong dumadaan. Ngunit karamihan sa kanila ay tinitingnan lang siya ng may pandidiri o kaya ay tila hindi siya nakikita. Napatigil ang mundo ni Jenny nang huminto ang isang makintab at itim na sasakyan sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Richard. Suot ang kanyang mamahaling tuksido kasama si Victoria na nakasabit sa kanyang braso habang bitbit ang mga bagong biling gamit mula sa mga designer brand. Ang halimuyak ng kanilang mamahaling pabango ay tila isang laso na humahalo sa amoy ng mga rosas ni Jenny. "Look at this, Richard. Isn't this your ex-wife?" Ang mapanguyam na tawa ni Victoria habang tinitingnan si Jenny mula ulo hanggang paa. "From a mansion to the gutters. Bagay na bagay sa iyo ang amoy ng basura, Jenny." Tumingin si Richard kay Jenny, ngunit walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng 1,000 piso.
Inihagis niya ang pera sa putikan sa paanan ni Jenny. "Huwag kang lumapit sa akin o sa pamilya ko. Take that money and disappear." Nakakahiya na baka isipin ng mga tao na may kinalaman pa ako sa isang pulubing katulad mo. Nanigas si Jenny sa kanyang kinatatayuan. Ang pera ay nakalubog sa maruming tubig. Tila isang simbolo ng kanyang niyurakang pagkatao. Gusto niyang isampalang pera pabalik kay Richard, ngunit naisip niya ang nanlalamig na katawan ni Mia sa loob ng greenhouse. Pinili niyang lunukin ang kanyang huling natitirang dangal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan upang pulutin ang pera habang maririnig ang tawanan ni na Richard at Victoria bago muling pumasok sa loob ng malamig na mall. Sa kanyang pagtayo, habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at hiya, isang anino ang humarang sa sikat ng araw sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki na nakauniforme ng isang pribadong driver ang nakatayo doon. May hawak na isang puting sobre na may selyo ng isang agila na gawa sa ginto. Ang selyo ng pamilya Aragon. Senyorita Genevieve, ang mahinang sambit ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Jenny. "Matagal kayong hinanap ng inyong lolo. Oras na para buksan ninyo ang pinto ng inyong tunay na tahanan." Nanginginig ang mga kamay ni Jenny habang tinatanggap ang sobre. Ang selyo ng Aragon ay tila naglalabas ng isang init na tumatagos sa kanyang mga daliri. Isang init na nagpapahiwatig na ang gabi ng kanyang pagdurusa ay malapit nang matapos. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, isang malaking tanong ang bumulaga sa kanyang isipan. Kung ang kanyang lolo ay isang makapangyarihang tao, bakit hinayaan nitong maghirap siya sa loob ng 3 taon sa kamay ng mga Montefalco? Ang bawat lihim ay may sariling amoy. Minsan ay kasing halimuyak ng mga rosas, ngunit madalas ay kasing lansa ng isang lumang sugat na pilit itinago. Hawak ni Jenny ang puting sobre habang mabilis na naglalakad pabalik sa greenhouse. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila mas magaan kaysa kanina. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang bahay pukyutan. Pagpasok niya sa loob ng greenhouse, agad siyang lumapit kay Mia na himalang mahimbing ang tulog. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy na puno ng anay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa engkwentro nila ni Richard sa mall. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Hindi ito naglalaman ng pera, kundi isang lumang susi na may kalawang at isang sulat na sulat kamay ng kanyang lolo Teodoro. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit ang bawat salita ay tila bumubuhay sa boses ng matanda sa kanyang alaala. "Jenny, aking apo," ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay narating mo na ang dulo ng iyong pagtitiis. Huwag kang maniniwala na ang iyong lolo ay isang hamak na hardinero lamang. Ang mga bulaklak ay hindi lamang para sa kagandahan. Sila ay mga saksi sa katotohanang pilit na ibinaon ng mga taong mapagsamantala. Hanapin mo ang baul sa ilalim ng mga ugat ng rosas na kulay lila. Doon mo malalaman ang tunay na halaga ng iyong pangalan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jenny. Gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang maghukay sa ilalim ng kumpol ng mga lilang rosas na kanina lamang ay kinuhanan niya ng mga bulaklak. Ang bawat pagbaon ng kanyang mga daliri sa malamig at basang lupa ay tila isang paghukay sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Hindi niya inalintana ang dumi na pumasok sa kanyang mga kuko o ang hapdi ng mga sariwang sugat mula sa mga tinik. Matapos ang ilang minuto, ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang matigas at malamig na bagay. Isang lumang baul na gawa sa lata ang kanyang nailabas. Nang buksan niya ito, gamit ang susi mula sa sobre, ang amoy ng lumang papel at nakatagong panahon ay bumuga sa kanyang mukha. Sa loob ng baul ay nakasalansa ng mga dokumentong may mga selyo ng gobyerno, mga sertipiko ng shares sa malalaking kumpanya at isang journal na balot
Sa itim na balat, binuksan ni Jenny ang journal sa gitnang bahagi at doon ay tumigil ang mundo niya. Nakita niya ang mga litrato ng kanyang lolo Teodoro kasama ang ama ni Richard, si Don Roberto Montefalco. Ngunit sa likod ng mga dokumento, may isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Ang unang puhunan na ginamit ng mga Montefalco upang itayo ang kanilang imperyo ay ninakaw mula sa mga Aragon. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon na pinagtabuyan sa kanya ay pag-aari ng kanyang pamilya. Sa loob ng 3 taon, siya ay nagsilbi bilang isang alila sa mga taong nagnakaw ng kinabukasan ng kanyang lolo. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng uling na nagbabaga sa galit. Ang bawat pangaalipusta ni Doña Matilda, ang bawat sampal ng mga salita ni Richard, at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak ay tila mga anino lamang ng isang malaking panlilinlang. Hindi lang siya basta biktima ng isang nabigong pag-ibig. Siya ay biktima ng isang sistematikong pagnanakaw ng kanyang dangal at yaman. Niyakap ni Jenny ang journal sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang mga luha ng poot ay dahan-dahang dumadaloy. Ngayon, ang bawat alaala ng kanyang pagdurusa ay nagiging gasolina para sa isang apoy na hindi titigil hanggang sa matupok ang lahat ng kasinungalingan ng mga Montefalco. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa ng paghihiganti, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng greenhouse. Hindi ito ang lumang sasakyan ng driver na nagbigay ng sobre. Ang tunog na yon ay pamilyar. Isang marangyang makina na tanging ang mga Montefalco lamang ang nagmamay-ari. Isang takot ang gumapang sa likod ni Jenny. Natuklasan na ba nila ang lihim na hawak niya bago pa man siya makapagsimulang lumaban? ₱1,000,000, Jenny. ₱1,000,000 para tuluyan ka ng maglaho sa paningin ni Richard at huwag mo nang dumiin ang malinis na pangalan ng mga Montefalco sa bayang ito. Ang boses ni Attorney Mercado, ang matagal nang taga-usig ng pamilya Montefalco, ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng greenhouse. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, suot ang kanyang mamahaling Amerikana, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng guhong gusali ng may halong pandidiri. Sa kanyang likuran ay nakaparada ang isang itim na SUV. Ang makinang umaandar nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong na tila isang hayop na nagbabanta. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na nakayakap si Jenny sa baul na tinakpan niya ng isang lumang sako. Ang kanyang mga kuko ay puno pa ng itim na lupa at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagitan ng takot at nagbabagang galit. Sa loob ng silid, naririnig ang mahinang pag-ubo ni Mia, isang paalala ng kanyang kahinaan bilang isang ina na walang pambili ng sapat na gamot. Ang alok na ₱1,000,000 ay tila isang napakalaking bundok ng ginto para sa isang taong hindi alam kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Ngunit habang nakatitig si Jenny sa mapagmataas na mukha ng abogado, naalala niya ang bawat pahina ng journal na hawak niya sa ilalim ng sako. Naalala niya ang mukha ng kanyang lolo Teodoro na namatay sa hirap habang ang mga Montefalco ay nagpapakasa sa yaman na ninakaw mula sa kanila. Ang ₱1,000,000 ay hindi isang tulong. Ito ay isang suhol upang manatili siyang bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Sa tingin niyo ba, Attorney Mercado, ang dangal ko at ng anak ko ay mabibili ng perang ninakaw niyo rin sa pamilya ko? Ang mahinang tugon ni Jenny, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Isang mapait na tawa ang pinakawala ng abogado. Pamilya mo? Huwag kang magpatawa, Jenny. Isang hamak na hardinero lang ang lolo mo. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa mga pangarap na hindi mo kailanman maaabot. Pirmahan mo na ang dokumentong ito bago pa magbago ang isip ni Doña Matilda at mapunta ka sa kulungan dahil sa panggugulo sa kanila.
habang papalapit si Attorney Mercado upang iabot ang pluma. Isang pangalawang sasakyan ang biglang pumasok sa bakuran ng greenhouse. Ang bilis nito ay nagpaalsa ng makapal na alikabok na tila isang tabing na naghihiwalay sa nakaraan at sa hinaharap. Ito ay isang pilak na Rolls-Royce, ang uri ng sasakyan na kahit ang mga Montefalco ay hindi kayang bilhin ng basta-basta. Ang tunog ng paghinto nito sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kapangyarihan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may puting buhok na kasuot ng isang napakapormal na barong Tagalog. Ito si Attorney Salvador, ang pinakarespetadong legal na tagapayo ng mga Aragon. Sa bawat hakbang niya patungo sa loob ng greenhouse, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat, mas formal, at mas puno ng katarungan. Hindi si Attorney Mercado ang tinignan ni Attorney Salvador. Direkta siyang naglakad patungo kay Jenny at sa harap ng naguguluhan at nanginginig na abogado ng mga Montefalco, ay dahan-dahang yumukod ang matanda. Senyorita Genevieve Aragon, ang boses ni Attorney Salvador ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking pagkahuli. Ang lahat ng inyong mga ari-arian, ang bawat lupain, at ang bawat bilyon na iniwan ng inyong lolo ay handa na para sa inyong pamamahala. Mula sa sandaling ito, wala nang sinumang mangangahas na humawak sa inyo nang walang pahintulot. Napanganga si Attorney Mercado. Ang pluma sa kanyang kamay ay nalaglag sa maruming sahig. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang naglaho. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Tumingin si Jenny kay Attorney Salvador pagkatapos ay sa baul na kanyang pinoprotektahan. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na katiyakan. Attorney Salvador, ang sabi ni Jenny, ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa nangangatog na si Attorney Mercado. Ang unang utos ko ay simple lamang. Hanapin mo ang lahat ng utang na kinakaharap ng kumpanya ng mga Montefalco. Bilin mo ang lahat ng yon. Gusto ko, bago lumubog ang araw bukas, ako na ang may-ari ng bawat hibla ng sinulid na suot nila. Habang papaalis ang sasakyan ni Attorney Salvador kasama si Jenny at ang may sakit na si Mia patungo sa isang pribadong ospital, naiwan si Attorney Mercado na nakatayo sa gitna ng guhong greenhouse. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Jenny na ito pa lamang ang simula ng isang madugong labanan. Ang pagbawi sa yaman ay madali. Ngunit paano niya mababawi ang 3 taon ng kanyang buhay na ninakaw ng kasinungalingan? Hanggang kailan mananatiling nakatago ang pangil ng mga Aragon bago ito tuluyang bumaon sa leeg ng mga Montefalco? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, Richard. Minsan, ito ay ang talim ng kutsilyong handang tumusok sa iyong likuran. Ang malamig na haplos ng mamahaling seda sa balat ni Jenny ay tila isang banyagang pakiramdam. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang dumi sa kanyang mga kuko at ang lamig ng putik sa kanyang mga paa. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang penthouse suite. Suot ang isang itim na gown na tila gawa sa mga bituin ng gabi. Ang dating tuyot at magaspang niyang buhok ay ngayon ay tila agos ng itim na sutla na bumabagsak sa kanyang balikat. Isang itim na maskara na pinalamutian ng maliliit na diamante ang dahan-dahan niyang isinuot. Sa likod ng maskarang ito, wala na ang mapagkumbabang si Jenny. Ang narito na ay ang nag-iisang tagapagmana ng mga Aragon. Isang babaeng ang bawat hininga ay katumbas ng kapalaran ng libo-libong tao. Senyorita, handa na po ang sasakyan. Ang mahinahong boses ni Attorney Salvador ay nagmula sa pintuan. Nandoon na ang mga Montefalco. Gaya ng inaasahan, desperado silang makakuha ng bagong investor matapos nating mabili ang kanilang mga utang. Akala nila ay isang anghel ang darating para iligtas ang kanilang kumpanya.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jenny. Hayaan nating maniwala sila sa milagro, Attorney Salvador, dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa rurok ng pag-asa. Pagdating sa charity gala, ang bawat mata ay nabaling sa pintuan nang pumasok ang misteryosong donya ng mga Aragon. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang maingat na hakbang ng isang mandaragit. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya sila. Si Doña Matilda na pilit nagpapakitang gilas sa suot na alahas na alam ni Jenny na nakasangla na sa bangko. At si Richard, na mukhang pagod at balisa, pilit nang ngumingiti sa mga negosyanteng dati ay siya ang sumasamba, ngunit ngayon ay umiiwas na sa kanya. Habang naglalakad si Jenny sa gitna ng karamihan, isang pamilyar na halimuyak ang humalo sa hangin. Ang amoy ng alak at mamahaling tabako. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Mawalang galang na, madam. Ang boses ni Richard ay narinig niya, malapit sa kanyang tainga. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa, ngunit ngayon ay nagpapatigas sa kanyang dugo sa galit. Hindi ko matandaang nakita ang isang nagniningning na bituin na katulad ninyo sa mga ganitong pagtitipon noon. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng babaeng may-ari ng gabing ito? Dahan-dahang humarap si Jenny. Ang itim na maskara ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Richard, ang parehong paghanga na nakita niya noong una silang magkita bago ito palitan ng pandidiri. Hindi siya nakilala ni Richard. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isang makapangyarihang bilyonaryo, hindi ang basurang itinapon niya sa ulan. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga, Ginoong Montefalco. Ang sagot ni Jenny, ginagamit ang isang boses na mas malalim at puno ng awtoridad. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ka narito. Balita ko ay naghahanap ka ng isasalba sa iyong lumulubog na barko. Natawa ng bahagya si Richard, isang tawang pilit na itinatago ang kaba. Diretso kayong magsalita. Gusto ko yan. Kung gayon, payagan niyo akong isayaw kayo. Baka sakaling sa gitna ng musika, makita niyo ang halaga ng pakikipagtulungan sa aming pamilya. Inilahad ni Richard ang kanyang kamay. Ang kamay na yon na dati ay humahaplos kay Victoria habang si Jenny ay nagluluto sa kusina. Sa isang sandali, gustong bawiin ni Jenny ang kanyang kamay, ngunit naalala niya ang kanyang plano. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga daliri sa palad ni Richard. Ang lamig ng kanyang balat ay tila isang babala sa lalaki, ngunit si Richard ay masyadong abala sa pag-iisip ng pera para maramdaman ito. Habang sila ay nagsasayaw sa gitna ng ballroom, naramdaman ni Jenny ang paglapit ng mukha ni Richard. May pamilyar sa inyo, madam. Ang inyong pabango, amoy ito ng mga rosas. Ngunit hindi basta rosas. Tila ba, rosas na galing sa isang lumang hardin. Humigpit ang hawak ni Jenny sa balikat ni Richard. Ang kaba ay unti-unting pumapalit sa kanyang puot. Sa isang pagkakamali, maaari siyang mabisto. Ngunit bago pa man makapagsalita si Richard, isang pamilyar at matining na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Richard, sino ang babaeng yan? Si Victoria, na ngayon ay mukhang balisa at selosa, ay mabilis na lumapit sa kanila. Tumingin si Jenny kay Victoria sa likod ng kanyang maskara. Ang babaeng ito ang kumuha ng kanyang asawa. Ang babaeng tumawa habang siya ay lumuluhod sa putikan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Jenny. Isang maliit na laro bago ang tuluyang paghatol. G. Montefalco, ang bulong ni Jenny. Sapat na para marinig din ni Victoria. Ang iyong kasama ay tila hindi marunong sa kagandahang asal. Sa mundo ng mga Aragon, ang ingay ay katumbas ng kawalan ng pera. Tumalikod si Jenny at naglakad palayo. Iniwan ang dalawang nag-aaway sa gitna ng ballroom. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa balkonahe, isang maliit na bagay ang sadyang ibinagsak ni Jenny sa sahig.
Isang lumang panyo na may borda ng pangalang Jenny. Habang pinupulot ni Richard ang panyo at tinitignan ang pangalang nakaborda dito, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang paghanga ay napalitan ng isang matinding kalituhan at takot. Lumingon siya sa direksyon ni Jenny, ngunit ang misteryosong babae ay naglaho na sa dilim ng gabi. Sino nga ba talaga ang babaeng nasa likod ng maskara? At bakit ang kanyang panyo ay nasa kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa gabing iyon? Ang bawat hakbang sa hagdan ng kapangyarihan ay may katumbas na bawat luhang ibinuhos mo noong ikaw ay nasa ibaba pa. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalakihang salamin ng Aragon Building ay tila mga gintong palaso na nagpapakita ng yaman at tatag ng imperyong hawak na ngayon ni Jenny. Sa loob ng malawak na lobby, ang bawat tao ay kumikilos ng may disiplina at bilis. Isang senyales na ang bawat segundo sa loob ng gusaling ito ay katumbas ng ₱1,000,000. Ngunit sa gitna ng kaayusang ito, isang babae ang mukhang hindi mapakali. Si Doña Matilda Montefalco ay nakatayo sa harap ng reception desk, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila naging mabigat na pasanin sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay may mga bakas ng puyat at pagkabalisa. Ang mga bangko ay isa-isang kumakatok sa kanilang pintuan at ang huling pag-asa ng kanilang kumpanya ay nakadepende sa desisyon ng bagong chairman ng Aragon Group. I have an appointment with the chairman. Ako si Doña Matilda Montefalco ng Montefalco Global. Ang sabi niya sa receptionist, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tono. Ang receptionist, na hindi man lang natinag sa kanyang presensya, ay dahan-dahang tumingin sa listahan. Pasensya na po, madam. Ngunit ang sabi ng aming opisina ay kailangan ninyong maghintay sa holding area. Ang chairman ay kasalukuyang nasa isang mahalagang meeting. Maghihintay? Do you know who I am? Hindi ako pinaghihintay kahit saan. Ang singhal ni Matilda, ngunit ang kanyang sigaw ay tila nilamon lamang ng lawak ng labi. Wala ring lumingon sa kanya, walang natakot. Lumipas ang 2 oras. Ang bawat minuto ay tila 1 taon para kay Matilda. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa sulok habang pinagmamasdan ang mga empleyadong labas-masok sa opisina. Naalala niya kung paano niya pinaghintay si Jenny noon sa labas ng kanilang bahay sa gitna ng initan. Pinapanood itong magdilig ng mga halaman habang siya ay umiinom ng malamig na tsa. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam ng pait ng sarili mong gamot. Madam, maaari na kayong pumasok. Ang mahinahong boses ng sekretarya ni Jenny ang bumasag sa kanyang iniisip. Dinala si Matilda sa itaas na palapag kung saan ang bawat dingding ay gawa sa mamahaling kahoy at ang sahig ay nakabalot sa makapal na alpombra. Nang bumukas ang pinto ng opisina ng chairman, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na nakaharap sa buong syudad. Ang upuan ng chairman ay nakatalikod sa pinto. Tanging ang dulo ng isang itim na gown at ang amoy ng sariwang mga rosas ang nararamdaman sa silid. Good afternoon, Chairman Aragon. Ang simula ni Matilda. Dahan-dahang lumalapit habang pinapawi ang pawis sa kanyang noo. I am here because of the recent acquisition of our debts. Gusto ko sanang pag-usapan ang extension ng aming loans. Ang pamilya Montefalco ay may mahabang kasaysayan sa negosyo at sigurado akong magiging asset kami sa inyong kumpanya. Hindi sumagot ang taong nasa upuan. Ang katahimikan ay naging masakit sa pandinig ni Matilda. Chairman, please. My son Richard is doing everything he can. Kailangan lang namin ng kaunting panahon. Handa kaming ibigay ang ilang shares ng aming kumpanya bilang kapalit ng inyong tulong. Don't let a great name like Montefalco fall just like that. Dahan-dahang uminog ang malaking upuan. Ang bawat tunog ng mekanismo nito sa tahimik na silid ay tila isang pagbibilang ng huling sandali ni Matilda. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang puso ni Matilda ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginig nang makita ang babaeng nakaupo doon.
Suot ang isang puting korona ng mga diamante at isang nangiting tila galing sa langit, ngunit may talim ng impyerno. Si Jenny ay nakatingin sa kanya. Wala na ang uling sa kanyang mga kamay. Wala na ang mantsa ng mantika sa kanyang damit. Ang nakaupo sa harap ni Matilda ay ang mismong babaeng itinaboy niya sa ulan. Jenny? Ang halos hindi marinig na bulong ni Matilda. How? How is this possible? Maling pangalan ang tinawag mo, Matilda. Ang malamig na tinig ni Jenny ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa loob ng gusaling ito, ako ang batas. At sa loob ng gusaling ito, ikaw ay wala, kundi isang nanghihiram na hindi makabayad. Tumayo si Jenny at dahan-dahang lumapit sa kanyang dating biyenan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad, tila isang reyna na lumalakad patungo sa kanyang alipin. Gusto mo ng extension? Gusto mong isalba ang pangalan na itinayo niyo sa nakaw na yaman ng aking lolo? Jenny, anak, pamilya tayo, di ba? Mag-usap tayo ng maayos. Alam kong nagkamali kami pero huwag mong dungisan ang salitang pamilya gamit ang iyong bibig. Ang putol ni Jenny, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot. Naalala mo ba noong pinalayas niyo ako? Noong nagmakaawa ako para sa gamot ng anak ko? Noong tinawag niyo akong basura? Kinuha ni Jenny ang kontrata ng utang ng mga Montefalco at inihagis ito sa sahig, sa mismong paanan ni Matilda. Kung gusto mong pirmahan ko ang extension na ito, Matilda, may isang maliit na kondisyon ako. Ang sabi ni Jenny habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Lumuhod ka sa harapan ko at sabihin mong ikaw ay isang magnanakaw na humihingi ng tawad sa isang Aragon. Gawin mo yan o panoorin mong maging abo ang lahat ng pinaghirapan nyo bago matapos ang araw na ito. Napahawak si Matilda sa lamesa. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa pagitan ng kanyang labis na kapalaluan at ng takot na mawala ang lahat. Sa labas ng pinto, nararamdaman ni Jenny ang presensya ni Richard na kanina pa nakikinig. Hindi makapaniwala sa katotohanang sumasampal sa kanya. Luluhod ba ang mapagmataas na si Doña Matilda sa harap ng babaeng itinuring niyang basura? O hahayaan niyang tuluyang gumuho ang imperyo ng mga Montefalco? Ang bawat tunog ng pagbagsak ng tuhod sa malamig na marmol ay tila isang awit ng tagumpay na matagal nang inaasam ng aking kaluluwa. Ngunit bakit tila may kirot pa ring naiiwan sa aking dibdib? Nanginginig ang buong katawan ni Doña Matilda habang dahan-dahang bumababa ang kanyang katawan patungo sa sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng kapalaluan, ay ngayon ay nalulunod sa mga luha ng kahihiyan. Sa harap niya, nakatayo si Jenny na tila isang estatwa ng katarungan, hindi natitinag, hindi kumukurap. Ang tunog ng marahang pagtama ng mga tuhod ni Matilda sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, isang tunog na naghudyat ng tuluyang pagguho ng reyna ng mga Montefalco. Patawarin mo ako, Jenny. Patawarin mo kami. Ang boses ni Matilda ay gumaralgal. Halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Magnanakaw kami. Ninakaw namin ang yaman ng lolo mo. Please, isalba mo ang kumpanya namin. Huwag mong hayaang maghirap ang anak ko. Pinagmasdan ni Jenny ang babaeng nasa paanan niya. Ito ang babaeng nag-utos na kaladkarin siya palabas ng mansyon. Ito ang babaeng tumawag sa kanya na baog at pabigat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jenny ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galak, kundi isang malalim na pagkapagod. Ang paghihiganti ay tila isang gamot na matamis sa simula. Ngunit nag-iiwan ng mapait na lasa sa huli. Tapos na ang palabas, Matilda. Kunin mo ang mga dokumentong yan at umalis ka na sa paningin ko. Ang sabi ni Jenny, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ang extension ay ibibigay ko, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita kung paano nyo pagtatrabahuhan ang bawat sentimong ibabayad nyo sa akin.
Nang lumabas si Matilda sa opisina, tila isang anino na lamang siya ng kanyang dating sarili. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Richard. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan, galit at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa kanyang ina na punong-puno ng kahihiyan bago itinuon ang kanyang paningin kay Jenny. "Ganyan ka na ba talaga naging katuso, Jenny?" Ang tanong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Pinagmukha mo kaming tanga. Ginamit mo ang yaman mo para paglaruan ng pamilya ko." "Hindi ko kayo pinaglaruan, Richard. Kayo ang gumawa ng sarili ninyong bitag," ang sagot ni Jenny habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Ang yaman ko ay hindi armas, kundi isang salamin. Ipinapakita lang nito kung sino talaga kayo kapag wala na ang inyong pera at kapangyarihan." Tumalikod si Jenny at naglakad patungo sa malawak na bintana. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng kanilang pagkatalo. Kinahapunan, upang makahanap ng katahimikan, nagtungo si Jenny sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang lolo Teodoro. Doon niya nakita si Gabriel, ang arkitekto na inatasan ni Attorney Salvador na tumulong sa pagsasaayos ng kanilang mga lupain. Si Gabriel ay nakaupo sa isang tabi, may hawak na lapis at sketchbook. Nang makita niya si Jenny, isang tapat at mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting walang hinihinging kapalit. Isang ngiting matagal nang hindi nararanasan ni Jenny mula sa isang lalaki. "Senyorita Jenny, hindi ko inaasahang makikita kayo rito," ang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na nagpapakalma sa bahabahaging puso ni Jenny. Minsan, ang pinakamagandang disenyo ay hindi matatagpuan sa mga gusali, kundi sa katahimikan ng ating mga alaala. Naupo si Jenny sa tabi ni Gabriel, sa gitna ng amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon. Naramdaman ni Jenny isang sandali kung saan hindi siya ang makapangyarihang chairman, kundi ang simpleng Jenny na mahilig sa mga bulaklak. Ipinakita sa kanya ni Gabriel ang kanyang drawing, isang plano para sa isang parke na puno ng mga lilang rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang lolo. "Bakit mo ginagawa ito?" ang tanong ni Jenny habang nakatingin sa drawing. "Dahil naniniwala ako na ang bawat sugat ay nangangailangan ng isang hardin para maghilom," ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Jenny nang may malalim na pag-unawa. Ngunit habang unti-unting nakakahanap ng kapayapaan si Jenny, sa piling ni Gabriel, isang bagong panganib ang namumuo sa kadiliman. Sa isang sulok ng syudad, si Victoria ay hindi mapakali. Hawak niya ang kanyang cellphone, tinitignan ang mga litratong kinuha niya noong charity gala. Napansin na niya ang isang maliit na detalye sa panyo ni Jenny na hindi napansin ni Richard. Isang simbolo na nag-uugnay kay Jenny sa isang lihim na transaksyon sa nakaraan na maaaring sumira sa reputasyon ng mga Aragon. "Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas, Jenny?" ang bulong ni Victoria nang may mapait na ngiti. "Panoorin mo kung paano ko gagawing abo ang iyong bagong kaharian." Ano ang lihim na natuklasan ni Victoria sa panyo ni Jenny, at hanggang kailan mapoprotektahan ni Gabriel ang puso ni Jenny mula sa susunod na bagyong darating? "Akala mo ba, Jenny, lahat ng mantsa ay kayang burahin ng pera? May mga dumi na kahit anong kuskus mo ay hindi na maaalis sa iyong pagkatao." Ang boses ni Victoria ay matining at puno ng lason habang diretsong nakatitig sa mga mata ni Jenny. Nagtagpo sila sa isang eksklusibong restaurant, isang lugar kung saan ang bawat bulong ay tila isang kumpas ng musika. Nakaupo si Victoria ng tuwid. Ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula, tila mga kuko ng isang ibon na handang mandagit. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato, ang litrato ng panyong iniwan ni Jenny sa gala. Ngunit sa tabi nito ay isang lumang dokumento na may lagda ng lolo ni Jenny, si Don Teodoro. "Alam mo, Jenny,
Masyado kang naging kampante sa iyong pagbabalik. Ang pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa insidente 10 taon na ang nakalilipas? Ang lupang sinasabi mong ninakaw ng mga Montefalco. May pirma rito ang lolo mo na nagpapatunay na ibinenta niya ito ng kusa. Isang pekeng biktima ang lolo mo at ikaw ay isang pekeng reyna na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Isang click ko lang sa media at guguho ang reputasyon ng mga Aragon. Nararamdaman ni Jenny ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang sampal na nagpapabalik sa kanya sa pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok at ang kanyang mga daliri ay automatikong humigpit sa kanyang bag. Ang imahe ng kanyang lolo, isang taong itinuring niyang bayani, ay tila dahan-dahang nagkakaroon ng lamat sa harap ng mga dokumentong ipinapakita ng babaeng ito. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng takot si Jenny, naalala niya ang mga turo ni Attorney Salvador. Ang isang kaaway na tumatahol ng malakas ay madalas na nagtatago ng sarili nilang sugat. Dahan-dahang uminom ng tubig si Jenny, hinahayaang ang lamig nito ay magpakalma sa kanyang nanginginig na sistema. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumandal at tumingin ng diretso kay Victoria. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol, isang maskara ng kapangyarihan na hindi kayang tibagin ng pananakot. Tapos ka na ba, Victoria? O baka gusto mo pang dagdagan ang iyong mga kwentong pambata? Ang malamig na tanong ni Jenny. Sa tingin mo ba ay papasok ako sa laban na ito nang hindi handa? Iyang dokumentong hawak mo, alam nating dalawa na peke ang lagdang iyan. At alam mo kung ano ang hindi peke. Ang mga bank records na hawak ko ngayon. Inilabas ni Jenny ang isang tablet at ipinakita ang isang serye ng mga transaksyon. Sa loob ng 2 taon, nagnanakaw ka sa kumpanya ni Richard. Inililipat mo ang pondo ng Montefalco Global sa isang offshore account para bayaran ang mga utang mo sa sugal at ang marangyang buhay ng pamilya mo sa probinsya. Kapag nalaman ito ni Richard, sa tingin mo ba ay pakakasalan ka pa niya? O baka ikaw ang unang ipapakulong ng mahal mong si Richard para maisalba ang sarili niya? Ang mukha ni Victoria ay biglang nagbago. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakaling nilaro ang kanyang kwintas. Ang biktima at ang mandaragit ay nagpalit ng pwesto sa isang iglap. Sino ka ba talaga, Jenny? Ang nanginginig na tanong ni Victoria. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ka naman ganyan dati. Dati ay napakabait mo, napakaamo. Ang babaeng kilala mo ay namatay na sa ulan nung gabing pinalayas niyo kami. Ang sagot ni Jenny, ang kanyang boses, ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng maniningil sa bawat sentimo ng sakit na idinulot niyo. Umalis ka na, Victoria, at sa susunod na susubukan mo akong harapin, siguraduhin mong malinis ang sarili mong bakuran. Nang makaalis si Victoria, na tila isang basang sisiw, naiwan si Jenny na nanginginig ang buong katawan. Ang adrenaline ay dahan-dahang nawawala. Iniwan siyang pagod at punong-puno ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang lolo. Naglakad siya palabas ng restaurant at doon, sa ilalim ng isang puno ng nara, ay nakita niya si Gabriel. Hawak ni Gabriel ang isang maliit na seedling ng isang bihirang uri ng orchid. Nang makita niya ang hitsura ni Jenny, hindi siya nagtanong. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Jenny. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng dibdib ni Jenny. Minsan, ang mga ligaw na damo ay kailangang bunutin ng mabilisan para hindi masakal ang mga tunay na bulaklak.
Ang bulong ni Gabriel. Nandito lang ako, Jenny. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Napansin ni Jenny ang isang maliit na detalye sa seedling na dala ni Gabriel. Isang maliit na tag na may nakasulat na numerong pamilyar sa kanya. Ang numerong iyon ay tumutugma sa vault number na binanggit sa journal ng kanyang lolo. Isang vault na hindi pa niya nabubuksan. Ano ang nakatago sa loob ng vault na yon? At bakit tila alam ni Gabriel ang tungkol dito bago pa man niya ito matuklasan? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Madalas, ito ay parang isang bagyo na dumarating sa gitna ng sikat ng araw. Malamig, malakas, at walang itinitira. Ang boardroom ng Montefalco Global ay balot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang mismong mga pader ay humihinto sa paghinga. Nakaupo si Richard sa gitna ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakaling kinakalikot ang kanyang mamahaling ballpen. Sa kanyang tabi, si Doña Matilda ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa, habang ang mga stockholders ay nagbubulungan tungkol sa misteryosong bagong may-ari na bumili sa halos lahat ng shares ng kumpanya. Nasaan na ba ang taong yon? Isang oras na tayong naghihintay. Ang inis na bulong ni Richard. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis sa kabila ng lakas ng aircon. Maghuna-huna ka, Richard. Ang taong yon ang tanging makakasagip sa atin sa pagkakabangkarote. Ang saway ni Matilda, bagaman ang kanyang sariling boses ay puno rin ng kaba. Biglang bumukas ang malaking pintong gawa sa mabigat na kahoy. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa direksyon ng pinto. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang maingat na pagbilang ng mga huling sandali ng pamilya Montefalco. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang matingkad na asul na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang suot na maskara. Ang ballpen ni Richard ay nalaglag at gumulong sa sahig. Si Doña Matilda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa gulat. Ang babaeng nasa harap nila ay ang babaeng kailanman ay hindi nila inasahang makikita sa rurok ng kapangyarihan. Good morning, everyone. I apologize for the delay. Napadaan pa kasi ako sa lumang greenhouse para kumuha ng ilang rosas. Ang sabi ni Jenny, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na tila ba siya ay isinilang para mamuno sa silid na ito. Jenny? Ang halos pabulong na sambit ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding kalituhan. Anong ginagawa mo rito? This is a private board meeting. Security! Ilabas ang babaeng ito. Ngunit walang security na dumating. Sa halip, tumayo si Attorney Salvador mula sa likuran ni Jenny at inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa gitna ng lamesa. G. Montefalco, mawalang galang na po. Ang babaeng nasa harap nyo ay ang chairman at bagong may-ari ng Aragon Group, ang kumpanyang humahawak na ngayon sa 80% ng inyong shares. Siya ang inyong bagong boss. Ang buong silid ay nabalot ng bulungan ng pagkagulat mula sa mga stockholders. Si Richard ay tila nawalan ng lakas. Napasandal siya sa kanyang upuan habang nakatitig kay Jenny na tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang babaeng dati ay pinagsilbihan sila. Ang babaeng itinapon nila na parang basura ay ngayon na ang may-ari ng bawat pangarap at bawat lupain na ipinagmamalaki nila. Dahan-dahang lumapit si Jenny sa dulo ng lamesa sa mismong upuan na dating kinauupuan ni Richard. Tumayo ka, Richard. Iyan ang upuan ng taong nagmamay-ari ng kumpanyang ito. At gaya ng alam nyo, wala ka ng kahit isang hibla ng pagmamay-ari dito. Hindi ito maaari. Magnanakaw ka. Paano mo nakuha ang perang ito? Ang sigaw ni Doña Matilda. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis sa galit at kahihiyan. Ang pera ay hindi kailanman naging inyo, Matilda. Ang malamig na tugon ni Jenny
habang dahan-dahang nauupo sa upuan ng chairman. Ang bawat sentimo na ginamit niyo sa loob ng 3 dekada ay pag-aari ng pamilya Aragon. Ngayon, ako lang ang naniningil sa bawat ninakaw niyo. Hindi lang ng yaman, kundi pati na rin ng dangal ng aking lolo. Kinuha ni Jenny ang isang lumang singsing mula sa kanyang bulsa, ang singsing na gawa sa tanso na ibinigay sa kanya ni Richard noong sila ay nagsisimula pa lamang, ang tanging bagay na itinago niya bilang alaala ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa, sa tapat ni Richard. Ang singsing na ito ay simbolo ng kasinungalingan mo, Richard. At ang dokumentong ito, itinuro niya ang termination papers ng pamilya Montefalco, ay simbolo ng katarungan ko. Mula sa sandaling ito, ang pamilya Montefalco ay pinagbabawalan ng pumasok sa gusaling ito. At sa loob ng 24 oras, kailangan niyo ring lisanin ang mansyon na kinatitirikan niyo ngayon. Iyon ay lupain na ng mga Aragon. Nang makita niya ang isang patak ng luha na gumulong sa pisngi ni Richard, isang luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Jenny ang isang kakaibang tingin mula sa kanyang sariling sekretarya, si Sarah, na tila may lihim na komunikasyon kay Gabriel na nakatayo sa labas ng pintuan. Bakit tila may kakaibang tensyon sa pagitan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya? At ano ang ibig sabihin ng huling mensahe ni Victoria na natanggap ni Richard sa kanyang cellphone bago magsimula ang meeting? Ang bawat haligi ng mansyong ito ay itinayo sa kasinungalingan, kaya hindi nakapagtatakang sa isang iglap ay guguho ito na parang kastilyong buhangin. Ang ingay ng mga gamit na inilalabas mula sa mansyon ng mga Montefalco ay tila isang malungkot na martsa ng pagkatalo. Sa labas ng malaking gate, nakatayo si Richard habang pinapanood ang mga tauhan ni Jenny na bitbit ang kanyang mga mamahaling koleksyon ng relo at mga painting. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, hindi kasing lakas ng gabi ng pagpapalayas kay Jenny, ngunit sapat na upang basain ang kanyang mamahaling polo at gawin siyang mukhang isang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Richard, gawin mo ang lahat. Huwag mong hayaang makuha niya ang bahay na ito. Ang histerikal na sigaw ni Doña Matilda habang hinihila ang braso ng kanyang anak. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng kanyang mga alahas, pilit na kumakapit sa huling bakas ng kanyang pagiging reyna, kahit na ang kanyang mga mata ay puno na ng takot at pagkabaliw. Wala na tayong magagawa, Ma. Binili na niya ang lupa, binili na niya ang lahat. Ang sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay tuyot at walang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulang sports car ang huminto sa tapat nila. Bumaba si Victoria, suot ang kanyang pinakasopistikadong damit, bitbit ang kanyang mga maleta. Ngunit sa halip na lumapit kay Richard para damayan ito, dinala niya ang kanyang mga gamit patungo sa kanyang sasakyan. Victoria, saan ka pupunta? Kailangan kita ngayon. Ang tawag ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Lumingon si Victoria. Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Richard, darling, look at you. You're a loser now. Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi ng isang lalaking walang kahit isang kusing sa bulsa? Ang relasyon natin ay isang investment. At dahil bankrupt ka na, I'm pulling out my shares. Pero mahal kita. Iniwan ko si Jenny para sa'yo. Ang sigaw ni Richard, ang kanyang puso ay tila binibiyak sa gitna ng kalsada. Iyan ang pagkakamali mo, Richard. Iniwan mo ang isang babaeng tapat sa'yo para sa isang babaeng tapat sa pera. Goodbye, Richard. Good luck sa panuluyan niyo sa kalsada. Ang huling hirit ni Victoria bago pinaharurot ang kanyang sasakyan, iniwan ang mag-ina sa gitna ng usok at alikabok. Mula sa bintana ng kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinapanood ni Jenny ang bawat eksena. Nararamdaman niya ang matinding pait at ang bigat ng katarungan.
Ito ang eksenang pinangarap niya sa loob ng 6 na buwan, ngunit bakit tila may guwang pa rin sa kanyang puso? Ang makita ang lalaking minahal niya na dinudurog ng babaeng pinili niya ay isang uri ng karma na masakit panoorin. Kinuha ni Jenny ang kanyang cellphone nang mag-vibrate ito, isang tawag mula kay Richard. Hinayaan niya itong tumunog ng 3 beses bago niya ito sinagot. Jenny, please! Ang boses ni Richard ay puno ng hikbi sa kabilang linya. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Magsisilbi ako sa'yo. Huwag mo lang kaming hayaang maghirap ng ganito. Isipin mo si Mia, Jenny. Isipin mo ang anak natin. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Mia para iligtas ang sarili mo, Richard. Ang malamig na sagot ni Jenny, habang ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa manibela. Noong may sakit ang anak mo sa ulan, nasaan ka? Noong nagugutom kami sa greenhouse, nasaan ka? Ang anak ko ay may pangalan na Aragon na ngayon. At ikaw, Richard, ikaw ay isang alaala na lang na kailangan ko ng ibaon sa lupa. Pinatay ni Jenny ang tawag at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Gabriel iyon. Palagi siyang nandoon, tahimik at nagmamatyag. Tapos na ang ulan, Jenny. Ang bulong ni Gabriel. Oras na para bumalik sa hardin. May mga bagong usbong na bulaklak na naghihintay sa'yo. Tumingin si Jenny kay Gabriel sa rearview mirror. Nakita niya ang isang kakaibang kinang sa mga mata nito. Isang kinang na hindi lamang paghanga, kundi tila isang uri ng pag-aari. Naalala ni Jenny ang sinabi ni Victoria tungkol sa isang lihim na transaksyon. Gabriel, ang tawag ni Jenny, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit mo ako tinutulungan? Bakit napakakilala mo sa lolo ko gayong hindi ka naman bahagi ng kumpanya noon? Isang misteryosong ngiti ang sumagot sa kanya. Dahil ang lolo mo ang nagligtas sa buhay ko, Jenny. At ang bawat rosas na itinatanim ko para sa'yo ay kabayaran sa isang utang na loob na mas malalim pa sa yaman ng mga Aragon. Anong lihim ang itinatago ni Gabriel tungkol sa nakaraan ni Don Teodoro? At bakit tila may mga anino pa ring nakasunod kay Jenny kahit na nakamit na niya ang kanyang minimiting paghihiganti? Masyado nang huli para sa mga sana, Richard. Ang mga salitang iyan ay parang mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Wala ng buhay at wala ng patutunguhan. Ang boses ni Jenny ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng lumang greenhouse. Nakatayo siya sa tapat ng isang hanay ng mga rosas na nagsisimula ng muling mamukadkad. Ang kanyang mga daliri ay maingat na humahaplos sa mga talulot na tila ba nakikipag-usap siya sa kaluluwa ng kanyang lolo. Sa likuran niya, nakatayo si Richard. Ang kanyang dating asawa ay hindi na ang mapagmataas na lalaking nakilala niya. Ang kanyang suot na polo ay gusot, ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang anino na lamang ng nakaraan. Nakaluhod si Richard sa gitna ng maruming sahig ng greenhouse, ang lugar na tinawag niyang basura noong pinalayas niya si Jenny. Isang masakit na kabalintunaan na sa mismong lugar na ito, siya ngayon humihingi ng kanlungan. Ang bawat tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang gasgas sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa puso ni Jenny, ang boses na yon ay hindi na nagdudulot ng anumang tibok ng awa. Jenny, please! Kahit para na lang kay Mia. Ang pagsusumamo ni Richard, ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang mga binti. Alam kong naging masama akong asawa. Nagpadala ako sa sulsol ni Mama. Nabulag ako sa yaman ni Victoria. Pero ikaw ang asawa ko, Jenny. Ikaw ang mahal ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan iyon. Dahan-dahang humarap si Jenny sa kanya. Ang sikat ng buwan na tumatagos sa mga salamin ng greenhouse ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa kanyang mukha. Mahal? Richard, ang pag-ibig ay hindi isang damit na isusuot mo kapag giniginaw ka
at huhubarin mo kapag mainit na ang panahon. Noong kailangan namin ni Mia ng makakain, nasaan ang pag-ibig mo? Noong halos mamatay ang anak mo sa lagnat dahil wala tayong pambili ng gamot, nasaan ang malasakit mo? Lumapit si Jenny ng isang hakbang. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa tuyong lupa ay tila isang paghatol. Ang masakit na katotohanan, Richard, ay hindi dahil nagkamali ka. Ang masakit ay dahil hindi mo kami itinuring na tao. Para sa'yo, kami ay mga dekorasyon lang sa buhay mo na pwedeng palitan kapag may mas makintab na dumating. Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang awa ko. Si Mia ay masaya na ngayon dahil wala ka na sa buhay namin. Tumayo si Richard. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Jenny. Ngunit mabilis itong binawi ng babae na tila ba napaso siya sa hawak ng isang kaaway. Tapos na tayo, Richard. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita ipinapakulong kasama ng iyong ina dahil sa pagnanakaw niyo sa yaman ng mga Aragon ay dahil ayaw kong lumaki si Mia na may amang nasa likod ng rehas. Iyan ang huling pag-ibig na maibibigay ko sa iyo, ang kalayaan mong magdusa sa labas habang pinapanood mo ang aming tagumpay. Nang talikuran ni Jenny si Richard upang lumabas ng greenhouse, naramdaman niya ang isang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, napatigil siya nang may makitang isang bahagi ng dingding na tila umusli. Dahil sa pag-aayos na ginagawa ni Gabriel, isang nakatagong bahagi ng haligi ang nabuksan. Isang lumang kahon na gawa sa tanso ang nakatago doon. May kalakip na isang liham na may petsang bago pa ang kasal nila ni Richard. Sa loob ng kahon ay may isang selyadong dokumento at isang recorder. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinipindot ang play button. Ang boses ng kanyang lolo Teodoro ang narinig niya. Ngunit ang tono nito ay puno ng kaba at pagsisisi. Jenny, apo, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Alam ko ang gagawin ng mga Montefalco. Pinayagan ko ang kasal niyo ni Richard, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil iyon ang tanging paraan para mabuksan ang vault na naglalaman ng huling ebidensya laban sa kanila. Ginamit kita, apo, para sa isang katarungang matagal ko nang hinihintay. Patawarin mo ako kung naging bahagi ka ng aking laro. Napatakip si Jenny sa kanyang bibig. Ang bawat luhang inakala niyang natuyo na ay muling bumalong. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang kasal, ang kanyang paghihirap ay tila isang planadong hakbang pala ng kanyang sariling lolo. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang lalaking laging nandoon. Ang lalaking tila alam ang bawat lihim ng greenhouse. Tumingin si Jenny sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam mo ba ang tungkol dito, Gabriel? Ang tanong ni Jenny. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Isa ka rin ba sa mga taong gumamit sa akin para sa katarungang ito? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang malungkot na musika sa gitna ng bagong revelasyong ito. Ano ang isasagot ni Gabriel at kaya bang tanggapin ni Jenny na ang bawat sakit na naranasan niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano ng katarungan? Pago. Minsan, ang katotohanang nagmumula sa mga taong mahal mo ay mas masakit pa kaysa sa mga latay na iniwan ng iyong mga kaaway. Ang bawat salitang narinig ni Jenny mula sa recorder ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Ang greenhouse na dati ay itinuring niyang santuwaryo ay biglang naging isang silid na puno ng mga anino ng nakaraan. Nakatayo siya doon. Hawak ang recorder na tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong sunugin ang kanyang mga palad. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon ay tila isa ring estranghero na may itinatagong lihim. Nanatiling tahimik si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot.
at isang uri ng pagpapakumbaba na hindi maipaliwanag. Hindi siya lumapit, hindi siya humawak. Hinayaan niyang damhin ni Jenny ang bigat ng katahimikan. Ang tanging naririnig sa loob ng greenhouse ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa isang tukong matagas na tubo, na tila ba ang mismong gusali ay umiiyak kasabay ni Jenny. Alam mo ba, Gabriel? Ang tanong ni Jenny, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pagkadismaya. Alam mo ba na ang bawat luhang ibinuhos ko, ang bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa gutom at hiya, ay bahagi lamang ng isang planong iginuhit ng lolo ko bago pa man ako ikasal? Huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang tumango. Hindi ko alam ang buong detalye ng kanyang plano, Jenny. Ngunit bago pumanaw si Don Teodoro, inutusan niya akong bantayan ka mula sa malayo. Inatasan niya akong siguraduhin na sa oras na gumuho ang mundo mo, ako ang magiging kamay na mag-aabot sa iyo ng susi ng iyong tunay na pagkakakilanlan. Ngunit maniwala ka, Jenny. Ang pagtulong ko sa iyo sa pag-aayos ng harding ito, ang pagsuporta ko sa bawat hakbang mo, iyon ay hindi utos. Yun ay mula sa sarili kong kagustuhan. Tumalikod si Jenny. Hindi niya kayang tignan ang katapatan sa mga mata ni Gabriel habang nararamdaman niyang ang buong buhay niya ay naging isang serye ng mga manipulasyon. Naglakad siya patungo sa gitna ng mga rosas, ang mga bulaklak na akala niya ay simbolo ng pag-ibig, ngunit ngayon ay tila mga saksi lamang sa isang madugong labanan para sa yaman. Sa loob ng sumunod na ilang araw, pinili ni Jenny ang manahimik. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatakbo sa Aragon Group, ngunit ang kanyang puso ay tila nakakulong sa isang malamig na kahon. Naging mas masigasig siya sa paggawa ng Aragon Flowers, ang bagong linya ng mga produktong gawa sa mga rosas ng kanilang lolo. Ito ang kanyang fragrant revenge. Ang patunayan na ang bawat sakit ay kayang gawing isang halimuyak na hahangaan ng mundo. Isang hapon, habang abala si Jenny sa pag-aayos ng mga dokumento, pumasok si Attorney Salvador na may dalang hindi inaasahang balita. Ang kanyang mukha ay formal, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Chairman, tumawag po ang ospital. Ang panimula ni Attorney Salvador. Si Doña Matilda, na-stroke po siya kagabi. Ang sabi ng doktor, nasa critical siyang kondisyon. At si Richard ay naroon din, ngunit mukhang wala siyang pambayad sa mga bayarin sa ospital. Pinatalsik na rin sila sa tinutuluyan nilang maliit na apartment. Napatigil ang ballpen ni Jenny sa ibabaw ng papel. Ang balitang ito ay dapat sanang magbigay sa kanya ng lubos na kaligayahan, isang kumpirmasyon na ang karma ay tuluyan ng naningil. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kurot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mukha ni Mia, ang kanyang anak na may dugong Montefalco rin. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Attorney Salvador? Ang tanong ni Jenny. Pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Dahil kahit gaano natin gustong itanggi, ang pagpapatawad ay bahagi rin ng paghilom, senyorita. Ang mahinahong sagot ng abogado. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Habang nakatingin si Jenny sa bintana, pinapanood ang papalubog na araw na nagpapakulay sa langit ng kulay kahel at lila. Isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hahayaan ba niyang mamatay sa hirap ang mga taong sumira sa kanya? O gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang ipakita ang pagkakaiba ng isang Aragon sa isang Montefalco? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang video message mula kay Mia. Sa video, masayang naglalaro ang bata sa gitna ng mga rosas, tumatawa at tumatawag sa kanyang nanay. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang liwanag na pumasok sa madilim na silid ng kanyang puso. Handa na ba si Jenny na harapin ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay? Ang pagharap sa isang kaaway na wala ng laban, at ang pagtuklas kung ang pag-ibig ni Gabriel ay isa nga bang tunay na bulaklak
O isa lamang anino ng kanyang nakaraan? Ang paghihiganti ay tila isang tasa ng mainit na kape. Masarap sa unang higop, ngunit nag-iiwan ng paso sa dila na mahabang panahon bago maghilom. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng pampublikong ward ng ospital ay tila isang pader na sumalubong kay Jenny. Malayong malayo ito sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga Montefalco o sa halimuyak ng mga rosas sa kanyang penthouse. Nakatayo siya sa tapat ng kurtinang naghihiwalay sa kama ni Doña Matilda mula sa ibang mga pasyente. Doon, sa gitna ng ingay ng ibang mga may sakit at ang regular na tunog ng makina na nagbabantay sa bawat hininga ni Matilda, nakita ni Jenny ang huling piraso ng kanyang paghihiganti. Si Doña Matilda, ang babaeng dati ay hindi makalakad, nang hindi nagniningning ang mga brilyante sa leeg, ay ngayon ay nakahiga nang walang malay. Ang kanyang muka ay tabingi, ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahanda sa pagsampal, ay ngayon ay nanginginig at tuyot. Sa tabi ng kama, nakaupo si Richard sa isang sirang silya. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang suot ay ang parehong polo noong nakaraang 3 araw. Gusot at may mga mantsa ng dumi. Jenny! Ang mahinang tawag ni Richard nang maramdaman niya ang presensya ng babae. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Nandito ka ba para panoorin kaming tuluyang mamatay? Hindi ba sapat ang kinuha mo sa amin? Hindi sumagot si Jenny. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na buke ng mga lilang rosas sa ibabaw ng lamesa sa tabi ni Matilda. Ang matingkad na kulay ng mga bulaklak ay tila isang malupit na paalala ng buhay sa gitna ng silid na puno ng dusa. Nandito ako dahil gusto kong makita kung nahanap niyo na ang sagot sa tanong ko noon, Richard. Ang mahinahong sabi ni Jenny. Ngayong wala na ang mansyon, ang mga kotse, at ang kapangyarihan niyo. Ano na lang ang natira sa inyo? Nahanap niyo na ba ang halaga niyo bilang tao? Humikbi si Richard, isang tunog na puno ng pagsisisi at matinding kawalan ng pag-asa. Wala na, Jenny. Wala na kaming kahit ano. Hindi ko man lang maibigay kay Mama ang kailangang gamot para hindi siya tuluyang maparalisa. Patawarin mo ako. Please, Jenny. Kahit wag na para sa akin, para na lang kay Mama. Tumingin si Jenny kay Matilda, pagkatapos ay kay Richard. Sa sandaling iyon, isang sandali ng kalinawan. Napagtanto niya na ang plano ng kanyang lolo ay hindi lamang para wasakin ang mga Montefalco, kundi para ituro sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang magpakita ng habag kahit sa gitna ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng kanyang mga kaaway, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling puso. Attorney Salvador, ang tawag ni Jenny sa kanyang abogado na naghihintay sa labas ng ward. Ilipat niyo si Matilda sa isang pribadong kwarto. Ibayad niyo ang lahat ng gastusin sa operasyon at rehabilitasyon. Siguraduhin niyo na makukuha niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Nanlaki ang mga mata ni Richard, hindi makapaniwala sa narinig. Bakit, Jenny? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, dahil ang pagiging isang Aragon ay hindi tungkol sa yaman na ninakaw o nabawi. Ang sagot ni Jenny habang dahan-dahang tumatalikod. Ito ay tungkol sa dangal na kailanman ay hindi niyo naintindihan. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay, Richard. Gamitin niyo yan para maging totoong tao, hindi para maging mga anino ng inyong dating kasamaan. Nang lumabas si Jenny ng ospital, ang hangin ay tila naging mas presko. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang imik na lumapit si Gabriel at binuksan ang pinto para sa kanya. Ngunit bago pumasok si Jenny, huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ng arkitekto. Gabriel, binuksan ko ang huling vault sa greenhouse kanina bago pumunta rito. Ang simula ni Jenny, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. May nahanap akong isang dokumento doon. Isang dokumento na may kinalaman sa tunay na magulang mo at ang ugnayan nila sa lolo ko.
Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanilang dalawa. Ang mukha ni Gabriel ay naging seryoso. Ang kanyang lihim ay tila dahan-dahan ng nabubunyag sa ilalim ng langit. Alam ko, Jenny, ang mahinahong tugon ni Gabriel. Iyan ang huling aral na iniwan ni Don Teodoro, na ang ating mga tadhana ay matagal nang nakabuhol bago pa man tayo isilang. Handa ka na bang malaman ang huling katotohanan na magbubuklod sa atin habang buhay? Ano ang lihim na ugnayan ni Gabriel sa pamilya Aragon at paano nito babaguhin ang huling yugto ng buhay ni Genevieve? Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng galit. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay naghihilom lamang sa pamamagitan ng pagbitaw sa luma at pagyakap sa bago. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa mga salamin ng muling nabuhay na greenhouse. Nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa bawat talulot ng mga lilang rosas. Hawak ni Jenny ang isang lumang dokumentong nakuha niya mula sa huling vault ng kanyang lolo Teodoro. Ang papel ay may bahid na ng paninilaw, ngunit ang bawat salita ay maliwanag pa rin sa kanyang paningin. Nakasaad doon na ang pamilya ni Gabriel ay ang pamilyang inutangan ng loob ni Don Teodoro noong panahon ng digmaan. Ang pamilyang naging mitya ng unang puhunan ng mga Aragon. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng mga hanay ng mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Jenny nang may katapatan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Ang bawat tibok ng puso ni Jenny ay tila isang marahang kumpas ng musika na naghahanap ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng plano ng paghihiganti, at ang lahat ng manipis na hibla ng pagdududa ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng hapon. Jenny, ang lolo mo ang nagsilbing tulay para magtagpo tayo muli. Ang mahinahong panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng babae. Hindi niya ako pinilit na mahalin ka. Inatasan niya lang akong bantayan ka. Ngunit sa bawat pagluha mo, sa bawat sakripisyo mo para kay Mia, doon ko natuklasan na ang tunay na ganda ng isang bulaklak ay wala sa kanyang kulay, kundi sa tatag nito sa gitna ng bagyo. Hindi ako narito para sa yaman ng mga Aragon. Narito ako dahil ikaw ang tahanan ko. Dahan-dahang lumapit si Jenny kay Gabriel. Ang dokumento sa kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba sa lamesa. Ang namayani ng maramdaman ni Jenny ang pagdaiti ng kanyang palad sa kamay ni Gabriel. Wala ng kaba, wala ng takot. Ang bawat haplos ay puno ng pagtanggap. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapabagsak sa mga kaaway, kundi sa pagbuo ng isang buhay na malaya mula sa kadena ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan, ang Aragon Flower Foundation ay naging isang malaking tagumpay. Hindi lamang ito isang kumpanya ng mga bulaklak, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kahirapan. Ang bawat halimuyak ng kanilang mga produkto ay nagdadala ng kwento ng pag-asa at muling pagsilang. Sa labas ng isang maliit at payak na bahay sa probinsya, nakita ni Jenny si Richard. Nagtatrabaho na ito ngayon sa isang lokal na kooperatiba. Maayos na ang suot, bagaman hindi na mamahalin. Si Doña Matilda naman ay nakaupo sa isang wheelchair sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang langit. Wala na ang kanilang yaman, ngunit nakita ni Jenny sa kanilang mga mata ang isang bagay na kailanman ay hindi nila nahanap noon. Ang kapayapaan sa pagiging payak. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Jenny kay Richard mula sa malayo. Isang hudyat ng tuluyang pagpapatawad at pagbitaw. Bumalik si Jenny sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel at ang masayang si Mia. Ang bata ay may hawak na isang sariwang rosas, tumatawa habang ipinapakita ito sa kanyang tito Gabriel. Ang bawat tunog ng tawa ni Mia ay tila isang awit ng tagumpay na mas matamis pa sa anumang halaga ng pera sa bangko. Sa loob ng greenhouse na ngayon ay puno na ng buhay,
Nagtanim sina Jenny at Gabriel ng isang bagong uri ng rosas, isang puting rosas na sumisimbolo sa bagong simula. Ang bawat pagbaon ng kanilang mga kamay sa lupa ay hindi na paghukay sa nakaraan, kundi pagtatanim para sa hinaharap na puno ng liwanag. Tapos na ang tag-ulan, Jenny. Ang bulong ni Gabriel habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. At nagsisimula na ang pamumukadkad, Gabriel. Ang nakangiting tugon ni Jenny habang nakatingin sa kanyang anak na masayang tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Ang lihim ng halamanan ay hindi na isang lihim ng puot at pagnanakaw. Ito na ngayon ang lihim ng isang pusong natutong magmahal muli. Isang pusong nahanap ang tunay na yaman sa gitna ng mga tinik ng buhay. Ang paglalakbay ni Genevieve Aragon ay natapos hindi sa isang trono ng ginto, kundi sa isang hardin ng tunay na pag-ibig at kapayapaan. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng mga pahina ng isang makulay na aklat. Ang dating guhong greenhouse sa dulo ng bayan ay hindi na lamang isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Ngayon, ito ay kinikilala na bilang Aragon Sanctuary, isang pamosong hardin at sentro ng paghilom na dinadayo ng mga taong naghahanap ng katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Ang halimuyak ng mga rosas na kulay lila ay nananatiling buhay sa hangin, tila isang walang hanggang alaala ng pagmamahal ni Don Teodoro para sa kanyang kaisa-isang apo. Nakatayo si Jenny sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan na katabi lamang ng sanctuary. Ang kanyang muka ay wala na ang mga bakas ng pagod at pait. Sa halip, ang kislap sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang bawat luhang pumatak sa putikan noong gabing pinalaya siya ay nagbunga ng mga bulaklak na ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong kababaihan sa ilalim ng kanyang pundasyon. Nay, tingnan niyo po. Ang ganda ng guhit ko para kay Tito Gabriel. Ang masayang tawag ni Mia. Ang bata ay lumaki ng malusog at puno ng talino. Malayo sa may sakit na batang nanginginig sa ulan noon. Ngumiti si Jenny at hinaplos ang buhok ng anak. Napakaganda, anak. Siguradong matutuwa ang iyong Papa Gabriel kapag nakita niya iyan. Papa Gabriel. Ang tawag na yon ay tila musika sa pandinig ni Jenny. Si Gabriel ay hindi lamang naging tagapagtanggol ng kanilang yaman, kundi naging katuwang niya sa bawat pagsubok. Ang kanilang pag-ibig ay hindi binuo sa mabilisang pangako, kundi sa dahan-dahang pagtatanim ng tiwala at pag-unawa. Napatunayan nila na ang katarungang binuo ng lolo ni Jenny ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagbubuklod ng 2 pusong nakatadhana para sa isa't isa. Tungkol naman sa mga Montefalco, nahanap na rin nila ang kanilang sariling katahimikan sa isang maliit na bayan sa malayo. Si Richard ay natutong mamuhay ng marangal bilang isang simpleng kawani, malayo sa luho at kasakiman. Si Doña Matilda, bagaman hindi na tuluyang nakarecover sa kanyang pagkakastroke, ay natutong magpasalamat sa bawat araw na ibinibigay sa kanya. Hindi sila kinalimutan ni Jenny. Bawat buwan ay may dumarating na tulong mula sa Aragon Foundation, sapat para sa kanilang pangangailangan. Ito ang huling yugto ng pagpapatawad ni Jenny. Ang hayaan silang mabuhay ng may dignidad, kahit wala na ang kanilang dating kapangyarihan. Ang tanong na kung nahanap na ba ni Jenny ang tunay na kapayapaan ay sinagot ng bawat ngiting ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Hindi na siya ang baog o basura ng mga Montefalco. Siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana, ang babaeng napatunayan na ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at may kabuluhan. Ang aral na iniwan ng kwento ni Genevieve Aragon para sa lahat ay simple lamang. Ang buhay ay parang isang halamanan. May mga panahon ng tagtuyot kung saan ang lahat ay tila mamatay at may mga panahon ng bagyo na susubok sa tatag ng iyong mga ugat. Ngunit hanggat may natitira kang kahit isang butil ng dangal at pag-asa, palaging may pagkakataon para sa muling pagsilang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto,
o sa pangalan ng iyong pamilya, kundi sa kakayahan mong magpatawad at magmahal ng buo matapos kang durugin ng mundo. Habang pinagmamasdan ni Jenny ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong Aragon Sanctuary, naramdaman niya ang isang mahigpit na yakap mula sa likuran. Si Gabriel iyon, ang kanyang katuwang, ang kanyang sandigan. Sa gitna ng halimuyak ng mga rosas at ang tawanan ni Mia na umaalingaw-ngaw sa paligid, alam ni Jenny na sa wakas, ang bawat sugat ng nakaraan ay tuluyan na ngang naghilom.